What's up mga kabubong? Welcome to Caspar Roofing Channel! I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa aking project sa Calamba, Laguna na kung saan i-update ko lamang kayo. Pero kung bago ka lang sa channel to, please don't forget to subscribe because it's time to resolve! So yun, nandito na tayo sa taas na kung saan ito na siya! Yan! Grabe, sobrang hangin ano? Di po ako mahangin ha, mahangin po sa labas. So yun, nasa ilang bay na tayo? Pang ilang bay na tayo? 10 bay na kami! In 15 days. Wow, 15 days. Mabilis ba ako matagal? Sakto lang, no? Sakto lang. So yun, simula doon hanggang dito. Kung mapapansin nyo yung aming previous video tulad nito, yan, dyan kami nagsimula. Tapos, ito na siya ngayon. Diba? Medyo malapit na sa katotohanan. Yun nga, tulad ng sinasabi ko, ituturo namin sa inyo kung paano tamang pag-install ng clip block. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano, hindi ituturo na natin nakaraan. Diba? Update lang. So, yan, update ko lang kayo. Hi, Diaz. Kaway ka naman, yan. Ano sasabihin mo sa project mo? Kamusta naman project mo? Ayos lang. Ayos lang. Hi ka naman. Shout out. Ayan. Sa mga Diaz family. Ayan. Saan? Kayo dyan lagi. Saan? From Masbate. Masbate. So yung mga kababayan ko dyan sa Masbate, kamusta po kayo dyan after paing? So sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Sana mas less yung casualties natin dyan sa Masbate. Pero alam ko, yung number one na mga apektuhan talaga dyan ay yung naapektuhan, yung mas maraming damage. Tingin ko yung mga nasa palayan, yung farm. So, kawawa. Actually, hindi lang naman sa Masbate. Parang entire na dinaanan ng paing. Talagang sobra daming nangyayari ngayon. Hindi maganda talaga. So, kailangan magdasal tayo at gumawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kasi isipin naman natin ay napakaswerte natin dahil hanggang ngayon nandito tayo, nagtatrabaho tayo, nagbablog tayo, di ba? So, samantala yung iba medyo mahirap tanggapin yung nangyari kasi ang daming na-damage, maraming namatayan, maraming nasirang mga bahay. So, abangan nyo pala yung video namin sa susunod kung paano yung magandang bubong na design nyo para sa resistance sa bagyo. So yun, gagawin natin ulit yan dahil papanahon naman yung bagyo. At after paing, alam ko magkakaroon na naman ng Queenie PH. So ayun, kailangan mag-ingat po tayong lahat. Siguraduhin lang po natin yung ating bubong ay nakasecure. Kung nag-aalangan tayo sa installation ng bubong natin, pwede natin siya lagyan ng mga pabigat. Yung buhangin na sa loob ng sako, tapos ipapatong lang po natin yan para hindi kayang liparin yung ating bubong. Basta make sure lang na kaya ng bigat yung buhangin, di ba? So, actually yung first option. Kung mapapansin nyo sa ibang mga bahay, tinatalian lang po yan. So, yun. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Kung mga malapit po tayo sa mga bundok na nagla-landslide, as much as possible, kailangan lumikas na po tayo. Kasi wag na natin antayin na lumakas yung ulan at saka magkaroon ng landslide kasi hindi natin alam, tulad ng mga nakikita natin sa mga news na tinatangay yung kanilang mga bahay, di ba? Kaya ayun, kailangan po tayo mag-ingat at syempre ang pinaka-importante sa lahat ay magdasal, di ba? So yun, go back to aming project sa update nito. Medyo malawak-lawak na nga to. Kaya nga, ayun, gumagawa kami nag-i-install na sila ng bracket, isang bay na lang. After nito, malalatagan natin ngayon yung sa taas na. Yun nga lang, may problema lang yung framing natin sa taas na magkakaroon tayo ng adjustment, di ba? Yung paikot na yan, not sure kung sidings na yero yan or concrete. Basta yung sa likod na yun, yan, lalagyan natin yan ng siding. So yun, tulad nito, make sure lang na kailangan nakatali mabuti yan. Ito, nakatali mabuti yan para kahit anong bagyo man yung dumating, ay hindi siya kayang tangayin isa-isa. Kasi once na matangay yung isa, lahat-lahat po yan ay kayang liparin. Kaya kailangan nakatali yan yung paka-stack natin sabay-sabay para hindi siya kayang tangayin ng kahit na anong lakas ng hangin. Diba? So yun pala, kailangan tupian natin yung ating yero sa dulo. Diba? Ito, yung ginagamit pang tupi dito ay plies. Asan na yung plies natin? So, ayan, yung iba pala dyan nagko-comment bakit wala kaming mga gloves kasi
normally ay pag may gloves, madulas siya. Lalo na pag medyo basa yung yero. So madulas at saka yung basa ng gloves, maano sa kamay. So hindi maganda at saka lalo na malamig. So yun, kaya mas okay naman ganyan. Kailangan lang mag-ingat tayo, di ba? Hindi po siya masakit. So, ayun, kailangan nakatupi yung dulo kasi mas maganda tinutupian yan kaysa sa filler. May nilagay kasi kami dyan foam na filler pero hindi siya advisable lalo pag medyo malakas yung init. Kasi lumalambot po yung foam kasi foam lang naman yung filler. Lalo na pag metal to metal and then foam yung sa gitna niya filler, lumalambot po yun. So, hindi siya advisable. So, ang pinaka-the best talaga dyan ay gumamit tayo ng plies na pang tupi. So, ito yung ginagamit namin. Medyo luma na. Kinakalawang na. Kailangan makapagpagawa tayo ng panibago. Kasi dapat yung bago in-install, kailangan nakatupi para hindi tayo mahirapan. Ang purpose kasi niyan, para yung tubig, pag mayroong anggi, hindi siya magba-backflow. So, kailangan ito nakatupi din tong side na to. So, kailangan tupian natin yan after na ng installation kasi kakapitan pa yan ng bracket. Diba? Papagawa tayo na medyo mas malapad. Pero yun nga lang, pag malapad, hindi siya perfect yung pakaano. Tsaka mahirap i-bend. Lalo na pag matigas yung yero. Alright! Diba? So, ganyan lang yan. At tapusin na natin kasi mamaya makalimutan i-install, hindi siya tapos. Tapusin na natin siya. Yan! Diba? So, yung gamit pala namin dito ay chicken varnish. Diba? Sinabi ko na chicken varnish namin. Yan, ito. Meron kami nito, marami kaming stock nito. May dumating kami importation. So, pag kailangan nyo lang, please comment down below. Ito yung chicken varnish, yung purpose yan para hindi lumundo yung ating insulation. Tulad ng sa mga previous video ko, pero mamaya ipapakita ko sa inyo mismo paglagay ng insulation at saka ng varnish and ng bracket. Maganda to, gauge 22 to. Actually, ito ginagamit sa kulungan ng mga kulungan ng manok. Tama ka, syempre, kaya chicken varnish yan. Na ginagawang kulungan ng manok yan. So, pupunta tayo dito sa kabilang side. Ito pala, gamit namin. Meron kaming super dikit contact cement. Kung gusto nyo, kung kailangan nyo ng super dikit contact cement, please comment down below or please contact us mamaya sa dulo ng aming video. Yung contact number namin kung gusto nyo po bumili ng contact cement. Super dikit. Talagang sobrang dikit talaga nito. Pinakamaganda yan kasi lalo na pag wala kayong varnish, ang gagawin lang po natin ay maglalagay lang tayo ng super dikit na contact cement para dumikit yung ating insulation sa ating mga parlina. So yun, going back to this side, ito yung side na to ay lalagyan natin ng metal roofing cladding or sidings. So abangan nyo na lang yan, gagawin namin ito. Ang ganda ng framing, no? So yun, tubular ang ginamit namin dito, ang framing para sa ating siding. So, yan. Pagtapos dito ng installation ng ating roofing, dito na tayo sa taas. May problema lang tayo dun sa framing. I-adjust lang ng konti yon para pumatong yung ating yero. Kasi pinaka-importante sa lahat na kailangan yung ating yero ay pumatong sa parlina. Di ba? Bakit? Para hindi siya lumundo. So, yung area na to, susunod na to, yan. Ito yung gagawin natin to ulit. Next, medyo nagbabudget lang yung ating client. So, yan, hindi naman naghahatok na sila ng yero. Diba? So, yun, kaya nga hindi sila nag-gloves. Kasi may nagko-comment dyan, bakit walang mga gloves? Sa totoo lang, may gloves talaga sila. Hindi lang ginagamit kasi matitigas ang ulo. Pero syempre, tama naman, may point naman sila. Kasi pag medyo basa talaga yung yero, tapos may gloves, madulas kasi siya masyado. Unlike pag kamay, maganda siya hawakan. Tsaka hindi naman siya masakit masyado dahil hindi naman yan katulad ng ibang metal roofing na malambot. Kaya parang blade lang yun pag masugatan ka. Ito hindi. So ganyan lang kasimple yan. Inaapakan pero kailangan tulak pati dito. Tulak nyo dito yan. Para pumasok. Yan. Alam nyo, itong pinakamagandang roofing, lalo na pa nagsusolar tayo. Kaya abangan nyo dun sa project ko sa Los Baños, yung initial na pinakita kong project na nakaraang video ko, na anong pinaka-the best roofing na gagamitin pa nag-solar. Actually, pinakamaganda to gamitin. Bakit? Hindi po tayo magbubutas dito. Unlike pag iba kasi kailangan mag-texture tayo. Pero dito, yung bracket natin, naka-clamp lang po dito yan. Dito yan naka-clamp. Papakita ko yan sa inyo. So, magka-clamp lang yung bracket dyan para sa solar natin. So, wala siyang exposed texture. Matibay siya. Hindi siya magiging source ng leak. At saka mabilis siya i-repair at saka i-maintain. Diba? So, yun. Insulation. Latag na tayo ng insulation.
Meron ng warmesh, yung chicken warmesh. Purpose kasi yan para hindi magsag yung ating insulation. May martilyo yan para kumapit dito yan sa bracket. Yan, di ba? Kapit na kapit yan. Di ba? Kapit na kapit. So anyway, makakalatag na tayo hanggang dito. Itong bay na to. So may iwanan natin yung isang bay. Siguro makahap lang tayo dyan. Pwede na yan. Tapos i-akit na natin yung mga yero doon. So makagawa na tayo sa lima. Pwede na tayo gumawa sa lima after. Hindi pa na sila nakakabili. Kunin mo yung bag ko. May pera dyan. May kanin kayo? Ulam lang yung wala. Walang kanin, walang ulam. O di bumili na kayong pagkain. Manok na lang, yung andox. Sana naman andox at saka cobra, di ba? Sana naman. Bumili kayo ng andox ganyan, no? Yung buo. Yung buo ng andox. Tapos dapat may magluto na sa inyo ng kanin. Kasi mahal yung kanin. Pag nag-order ka ng kanin, 50 pesos yung kanin dito. Sana all nagmamahal, di ba? Buti pa yung paninda, may nagmamahal. Pero yung iba dyan, at least ako may nagmamahal sa akin asawa ka, di ba? Shoutout sa aking asawa, Jocelyn Paragas Castillo. Tingnan mo naman, di ba? Ang swerte mo, ang sipag ko. Sana all. So, ayun. Tulad ng pinapakita ko sa inyo sa video, kailangan lagyan natin siya ng rivets or wafer text. Ayan, yan si Aljor. Hi, Aljor. Hi, sino shoutout mo sa Pangasinan? Yan na. Sino? Jeffrey Costales. Ba't lalaki yung girlfriend mo? Wala ko ano. Ha? Lalaki ba girlfriend mo? Si Jeffrey? Hi, Jeffrey. Hi. Hi, Jeffrey Costales ng... pinsan mo. Wala ko naman boyfriend mo. Sorry naman. Ayan. So, nilalagyan niya ng wafer text. Yan. Wafer text or rivets. Pero kasi ginagamit namin rivets at saka wafer text. So, depende na lang sa inyo yan kung ano yung gagamitin niya. Di ba? Ang purpose ito ay... Yan, para matibay yung side lapping. Kasi normally, yung pinaka-part ng bubong, yung wick talaga ng yero, na lilipa rin ng malakas na hangin or bagyo, yung mga side lapping, yung ganyan. So, pag nag-lap tayo dyan, hindi naman makikita yan kasi naka-text screw. So, yung pinaka-wick dyan. Di ba? So, yun. Gets mo? Gets ko. Yes. So, insulation. So, maglalatag tayo ngayon ng insulation over the purlins. Yan. Over the warm mesh. Tsaka ito yun. Yung super dikit, oh. Yan. Sabi ko sa inyo, nadikit talaga. Super dikit. Ayan, oh. Lakas, no? Dikit na dikit talaga siya. At ginagamit pala namin yung clear tape. Hindi kami gumagamit ng aluminum tape. Kasi yung aluminum tape, natatanggal po siya. So, better talaga gumamit tayo ng clear tape para yung lap natin, yung overlapping natin, hindi siya bumuka. So, ang gamit naming insulation ay 10mm PE foam single-sided foil. So, marami tayo klaseng insulation. Kung naalala nyo yung sa aming previous project kay Paul Mendoza, yung bahay nila nasunog dahil sa insulation. Dahil meron mga insulation na flammable at saka non-flammable tulad ng video ito. Parang sinusunog talaga siya para malaman na natin kung flammable or non-flammable. Banat, maestro. Katay na. Toy, hila toy. Toy, hila toy. Yeah. Dikit na siya. Kailan ba yung mag-ingat tayo? Pero syempre hindi ka nababagsak dyan. Kahit umupo ka na dyan, oh. Ganun siya katibay, oh. Di ba? Tibay siya. Oh! Hindi ka babagsak yan kasi meron chicken warmesh. Lalagyan natin ng tape. Yan lang yung kasimple. Lagyan natin siya sa clear tape. Yan! So yung purpose yan para hindi siya bumuka sa ilalim. Yan. Parang gumanan siya. Kahit na si chicken warmesh siya, malaking bagay pa yan kasi supporting yan para hindi bumuka yung ating insulation. So maganda yan, lalo kung wala kayong warm mesh. Ito kasi double purpose, may chicken warm mesh tayo at saka meron tayong clear tape. So yan, nagliliaw tayo ng bracket. Ganyan lang ko nagliliaw ng bracket. Oh. Yan. Ganyan po yan. So yan yung bracket natin. Alright, di ba? Gets mo? Siguro mga ano pa, mga 3 yero pa. Ay 5 yero pa ilalatag natin kasi ang ganda ng panahon. Di ba? So yun, maraming salamat dahil binigyan tayo ng magandang panahon.
Kalahin ko, babagyo pa kasi di ba yung babati na bagyo, Queenie. Pero kanina kasi medyo lumalakas yung ulan. Swerte talaga pag nandito ako. Makapagtrabaho ng mahaba si Aljor. Di ba, Aljor? At saka si JR, nagtatrabaho dahil nandito ako. Di ba? So yun, dyan na nga nagtatapos yung video to dahil may tumatawag na sa cameraman ko. Sagutin mo! Girlfriend mo yun! So yun, dyan na nga nagtatapos yung video ito at maraming salamat sa inyong pagsama. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing at lagi nyo lang tatandaan, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Caspar Roofing ay laging nandyan. Please visit www.casparroofing.ph, ang aming bagong website. Dito nyo po makikita yung aming mga services, yung aming product, at yung aming finished project. And also, please visit Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page, Instagram, and Twitter. Safety is your life. See you in my next video. Ops, may nakalimutan tayo. Please visit my personal blog, ang Paul Castillo Vlog. Safety is your life. See you in my next video. Narinig mo yung sound na yan? Breakdown yan. Naalala ko, nag-repacker ako sa Pasay, may sound din ganyan. Nag-repacker ako, kala mo ba? After my graduation, ang pinakaunang trabaho ko talaga dito sa Maynila ay repacker. Diba? Okay lang yun, kahit graduate na ako ng engineering. Wala namang masama doon, diba? Importante may trabaho. Kasi, ang hirap ng buhay dito sa Maynila. Lalo-lalo pag galing ka ng probinsya. Ang hirap maghanap ng trabaho. Ang maraming downs. Diba? Pero, syempre, hindi tayo tumitigil doon. Kaya kailangan maging makapal yung mukha mo. So, nagtrabaho ko, repacker. And then, siguro, na-realize ng boss ko, parang hindi ako, parang tawag ito, ang tingin niya nakapagtapos ako, kinausap niya ako, i-graduate niya ako. So, ang ginawa ko, ay ang ginawa niya, nilagay niya ako sa promodizer. Oh, di ba? Nabasa mo ba yung kwento na yan? So, ayun, maraming salamat para sa Governor's Monthly Letter ng District 3780 Imagination October 2022 issue. Na-feature tayo doon, di ba? Wow! So, ayun, maraming salamat for your kindness, for your kind words, and of course, that warms for my heart. Maraming salamat. Malalaman nyo kung sino talaga doon si Paul Castillo. I-click nyo yung link na to.